Ang ating pong pag-aaral ngayon, part 3 o kasunod po ng mga item o mga nakatala bilang ating mga pangunahing paniniwala sa loob ng ating kalipunan, ang Believers in Jesus Christ the Lord Congregation. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version sa English. Last Thursday, ang tinalakay po natin tungkol sa paghahayag ng Biblia kung paano dapat kilalanin, kung paano dapat tanggapin, at kung paano dapat paniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo. Na tayo po ay nananampalataya na ang anak, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Datapwat hindi siya ang Ama. Tayo din po ay nananampalataya na sa kasalukuyang panahon, sa mga huling araw na ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang sinugo ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At tayo po ay nananampalataya na ang Panginoong Hesus ay mayroon ng kalagayan na kasama ng Ama bago pa lamang lalangin ang lahat ng mga bagay. So yan po yung ating tenets of faith na tinalakay nung nakaraan. Sa ating aralin po ngayon, ang ating tatalakayin, pangunahing doktrina pa rin ito, pangunahing paniniwala natin na pinangahawakan dito sa loob ng ating kalipunan. At ito po ay patungkol sa muling kapanganakan at bautismo. Muli po, sa lahat ng mga kapatid na nasa iba't ibang lokal at nakapangalat sa iba't ibang lugar, sariwain po natin ang aral na ating tinanggap. At sa mga nakasubaybay naman po, nawa makatulong ito sa inyo sa pagkakaroon ninyo o pag-usbong ng inyong pangunahing paniniwala bilang Kristiyano. Una, tayo ay nananampalataya sa muling pagsilang at ang kailangan dito ay ang pananampalataya sa Kristo. Ang kaisipan po dito sa pangunahing paniniwalang ito, kinakailangan na ipanganak na muli ang isang tao para makita niya ang kaharian ng Diyos. At mangyayari ang muling pagsilang o yung muling kapanganakan sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya kay Jesus. Ano po ba itong muling pagsilang o itong muling kapanganakan? Ang muling pagsilang po ayon sa Biblia, tumutukoy sa espiritual na pagbabagong loob ng isang tao. Ulitin ko po. Ang muling kapanganakan o muling pagsilang, espiritual na pagbabagong loob ng isang tao. At nangyayari ito, itong muling pagsilang na ito, dito sa buhay natin. Ang muling pagsilang ay nangyayari sa panahon na namumuhay tayo dito sa lupa. Kaya sa English po ay born again. Naglalarawan ng spiritual na muling pagkabuhay o pagkakaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So hindi po ito literal na muling pagsilang, kundi ang tinutukoy natin dito ay spiritual rebirth. Ang muling kapanganakan po ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng bagong relasyon sa Diyos na tinatanggap si Jesucristo bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. At ito din po, ang muling pagsilang ay pagkakaroon ng pagbabago sa kalooban ng tao at pagbabago sa pamumuhay na yung nagiging pamumuhay na ay nakaayon na sa kalooban at gabay ng salita ng Diyos. At nangyayari nga po o nararanasan natin ang muling pagsilang o muling kapanganakan habang naririto tayo at namumuhay sa lupa. At sa pamamagitan ng muling pagsilang, ang mananampalataya ay mabubuhay kay Kristo. Ibig sabihin, ang bawat sasampalataya kay Jesus, kakaranas ng muling kapanganakan. Ang tao ay magiging isang bagong nilalang sa sandaling siya ay sumampalataya at ito ay sa pamamagitan o gawa ng Espiritu Santo. Yung ating biblical na basehan po sa paniniwala nating ito, tungkol sa spiritual rebirth, ayon mismo sa pananalita at pangangaral ng ating Panginoong Hesus. Sa sulat ni Juan sa chapter 3, may isang lalaking pinuno ng mga Hudyo, ang pangalan ay Nicodemo, pumunta kay Jesus at nagsasabi na si Jesus ay isang guro na mula sa Diyos at nagagawa ni Jesus yung mga himala o mga tanda dahil kasama ni Jesus ang Diyos. Yun yung belief, yun yung paniniwala ni Nicodemo. Ano man yung pananaw o anuman yung layunin ng paglapit ni Nicodemo kay Jesus, ang tagpo po na nakasulat sa John chapter 3 ay nagtuturo sa atin na mataas na kaalaman at
pagpapahayag ng kalooban ng Diyos na ang muling pagsilang o yung muling kapanganakan ay kinakailangan para makita ang kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang sagot ni Jesus kay Nicodemo sa John chapter 3, dito po sa verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, malibang ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemo po, isang Pariseo, isang leader ng mga Hudyo, pero tinuturuan siya ni Jesus ng pangangailangan ng muling kapanganakan. Ibig sabihin nito, hindi sapat ang pagiging relihiyoso, hindi sapat yung pagiging isang leader ng relihiyon para makita ang kaharian ng Diyos. Ang kailangan, isang pagbabago o bagong panimula sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi pa ito dito lubos na nauunawaan ni Nicodemo. Kaya nagtanong pa siya tungkol sa sinasabi ni Jesus na ipanganak na muli o born again. Sa verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Pinapakita dito yung literal na pagkaunawa ni Nicodemo sa sinabi ni Jesus, no? Tungkol sa muling kapanganakan. Maaring tayo, ikaw, naunawaan na po natin ito. Pero si Nicodemo dito sa tagpong ito, nalilito siya. Paanong posible na mangyari sa pisikal na paraan yung sinasabi ng Panginoong Jesus na muling kapanganakan? Kaya ipinaliwanag po ng Panginoon na ang muling pagsilang ay hindi pisikal, kundi ito po ay spiritual. Sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ito po yung muling kapanganakan. Kinakailangan na ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu. Ang tubig maaaring tumutukoy sa simbolo ng paglilinis ng kasalanan at yung espiritu naman tumutukoy sa Espiritu Santo na nagbibigay buhay sa espiritual na aspeto ng ating mga tao. Sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, kailangang maunawaan niya yung tungkol sa pangangailangan na ipanganak na muli. Pinapakita din sa atin ni Jesus sa pamamagitan po ng talatang ito na ang muling kapanganakan ay isang mahalagang proseso para makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. Again, si Nicodemo po, Fariseo, relihiyoso, leader ng kanilang relihiyon, pero hindi sapat yon para makita niya o makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Ang kailangan po, dumaan sa muling pagsilang, isang pagtalikod sa dating pamumuhay at pagkakaroon ng panibagong pamumuhay na sumusunod sa aral at sumusunod sa kalooban ng Diyos para makita o para maranasan o kaya para makapasok sa kaharian ng Diyos. Binibigyang linaw ni Jesus na may kaibahan yung pisikal na pagsilang sa espiritual na pagsilang. Ang pisikal na katawan ng tao, bunga ng pisikal na kapanganakan. Samantalang yung bagong espiritual na buhay, bunga po ng Espiritu Santo. Sa pagpapatuloy po, dito sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman. Yung pisikal na kapanganakan, pisikal na buhay. Yung laman dito, tumutukoy sa pisikal na aspeto ng tao, na yung physical nating aspeto may hangganan, likas na makasalanan. Kaya hindi makakapasok sa spiritual na kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa physical o itong ipinanganak sa laman, yung may makalupang kalikasan. Ang kailangan po, muling kapanganakan sa pagpapatuloy po ng talata. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Na ang ipinanganak ng Espiritu, tumutukoy naman po sa spiritual na kapanganakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sino mang ipanganak ng Espiritu, nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Napag-aralan natin nung nakaraan yung patungkol sa Holy Spirit, patungkol dito sa Espiritu Santo, na isinugo ng Diyos sa pangalan ni Jesus at isinugo ni Jesus mula sa Ama. Nagtuturo po ito sa atin sa kabuuan na ang muling kapanganakan, ang spiritual na pagsilang, yung pagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan, yung pagkakaroon ng
pagbabago sa ating buhay nanggagaling pa din sa Diyos. At ito po ay kinakailangan para makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. Kailangan ang tao magkaroon ng bagong puso o bagong espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para tunay na makilala at para tunay na maranasan ng tao ang Diyos. Kailangan po yung spiritual rebirth. Kailangan yung muling kapanganakan. Kailangan mabago tayo. Kailangan mabago ang tingin sa atin ng Diyos at ituring tayong kanyang mga anak. Basahin po muli natin yung ating pangunahing paniniwala. Tayo ay nananampalataya sa muling pagsilang. Napatunayan natin at yung ating batayan, yung mga talatang ating binasa na naniniwala o nananampalataya tayo sa muling pagsilang o yung spiritual na kapanganakan. At paano po mangyayari yung muling pagsilang? Ayon dito, at ang kailangan dito ay ang pananampalataya sa Kristo. Magkaugnay po yung muling pagsilang at yung ating pananampalataya kay Kristo. Sa muling pagsilang, nagkakaroon tayo ng bagong simula. Nagkakaroon tayo ng bagong pagkakakilanlan. At nakaugnay yan sa pagkakaroon natin ng pananampalataya kay Jesus. Sa sulat ni Juan sa chapter 1 dito sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, as many as, yung tumanggap sa Kanya, tumanggap sa Panginoong Jesus, pinapakita nito na yung pagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan, ng bagong kalagayan, bukas para sa lahat. As many as. Walang pagtatangi. Na para sa ilan lang ba yan? Hindi po. Walang pagpipili sa kasarian. Walang pagpipili sa antas sa lipunan. Kundi bukas sa lahat. Bukas para sa lahat. Ang kinakailangan lamang, pagtanggap kay Jesus. Pagtanggap sa Kanya. Pagtanggap sa ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. At ang pagtanggap dito, hindi sa pisikal na panlabas na pananalita o kaya panlabas na pagkilos lang, kundi isang malalim at seryosong pagtanggap kay Jesus na nagbubunga ng pagtalikod sa masasamang pamumuhay. Sa kasunod po na sinasabi sa talatang ito, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Ang sumasampalataya sa pangalan ni Jesus, nangangahulugan po na pagtitiwala at buong paniniwala kung sino ba si Jesus. Ano ba yung Kanyang ginawang sakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sa pagsampalataya po sa pangalan ni Jesus, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So ito yung bagong identity mo bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, bagamat bukas para sa lahat, hindi naman po kusang ibinibigay sa lahat ng tao. Sabi po dito, ito ay karapatan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tunay na nananampalataya kay Jesus, sa pangalan ni Jesus. At yung salitang karapatan, nagpapahiwatig po ito na isang espesyal na pribilehiyo, isang biyaya mula sa Diyos. Hindi ito isang bagay na maaari nating makuha, yung pagiging anak ng Diyos, yung pagkakaroon ng bagong relasyon na tayo po ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa, no? Kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus, binibigyan tayo ng pagkakataon, ng karapatan na matawag nating Ama ang Diyos at tayo ay Kanyang mga anak. Na tayo po ay kinikilala bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Pero again, hindi po ito automatic na status para sa lahat ng tao, bagamat bukas para sa lahat. Ito po ay ipinagkakaloob sa mga tumatanggap at sumasampalataya kay Kristo. Ang pagiging anak ng Diyos, isang espiritual na pagbabagong nagaganap sa atin kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. At tayo ay nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos sa isang personal at espiritual na kalagayan. Na tayo po ay mga may espiritual na katangian ng pagiging anak ng Diyos. Sa verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo. Ang pagiging anak ng Diyos hindi nakabatay sa pisikal na lahi o angkan. Ang pagiging anak ng Diyos hindi namamana mula sa dugo o sa pagiging kabilang sa isang particular na pamilya o kaya lahi o kaya lipi. Hindi sa dugo. At
hindi sa kalooban ng laman. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi rin resulta ng natural na kagustuhan ng tao o pisikal na pagnanasa. Ang pagiging anak ng Diyos hindi nakasalalay sa sariling kakayahan o kaya desisyon ng tao na magkaroon ng muling kapanganakan. Hindi po ganon. At ipinanganak hindi sa kalooban ng tao. Ang pagiging anak ng Diyos hindi rin resulta ng anumang plano ng tao, ng anumang desisyon, o ng kagustuhan ng tao. Kundi, ang pagiging o yung muling kapanganakan, kundi ng Diyos, but of God. Ang tunay na dahilan ng pagiging anak ng Diyos, mula din mismo sa ating Diyos, but of God. Ang spiritual na kapanganakan, hindi isang gawa ng tao, kundi ito ay gawa ng Diyos sa buhay ng tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang bago nating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos, isang pagkilos at biyayang galing mismo sa Diyos. Gawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kalooban para sa lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Ang spiritual na kapanganakan, nagmumula sa Diyos, isang gawa o pagkilos ng Diyos na nagpapakita ng kanyang biyaya at kapangyarihan sa pagbibigay ng bagong buhay at bagong kalagayan sa mga nananampalataya kay Jesus. At ang pagkilos at biyayang ito ng Diyos, hindi lang magsisimula at magtatapos sa buhay nating ito dito sa lupa. Sinasabi po sa John chapter 3, dito po sa verse 15, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli po ang sumampalataya dito, isang malalim na pagtitiwala, isang tapat na pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Whoever believes in Him, in Christ, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isang makabuluhang buhay na nagsisimula sa kasalukuyan at magpapatuloy sa hanggang sa walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Ang sinumang tumingin, tumanggap, sinumang sumampalataya kay Jesus, magkakaroon ng bagong kalagayan, maliligtas, at magtatamo ng eternal life. Napakalaking biyaya ng Diyos para sa atin. At ito po ay isang paanyaya sa lahat ng tao na sampalatayanan si Jesus para makamtan ang kaligtasan at makasama ang Diyos sa kanyang kaharian magpakailanman. Sa verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang mananampalataya, ligtas sa hatol. Samantalang yung hindi sumasampalataya, naharap sa hatol dahil sa pagtanggi sa kaloob ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng tanging anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Ang talatang ito may paanyaya at may babala na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya bilang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at kaligtasan mula sa hatol. Ang paanyaya po dito, sumampalataya sa tanging anak ng Diyos para hindi hatulan. Yung babala, ang hindi sumampalataya, hahatulan. So, ito po yung mga piling talata mula sa Biblia na ating batayan na tayo po ay nananampalataya sa muling pagsilang at ang kailangan dito ay pananampalataya sa Kristo. Muli paalala mga kapatid, ingatan natin ito, panghawakan natin ang tinanggap nating aral na ito at ituro din natin sa iba. Ang kasunod na pangunahing paniniwala na ating tatalakayin tungkol naman po sa bautismo. Tayo ay nananampalataya na ang bautismo para sa mga mananampalataya at isinasagawa sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Sa ating kalipunan po, isinasagawa natin yung pagbabautismo. At para sa atin po, ang bautismo isang panlabas na kaanyuan ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Kung saan yung tao nagkakaroon ng pakikisama sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon at napapabilang sa kasangkap ng bayan ng Diyos. And yung bautismo po, sumisimbolo sa kamatayan, sumisimbolo sa paglilibing at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bautismo, nagpapahayag ng isang
o expression o pagpapahayag ng isang mananampalataya sa kanyang pakikipag-isa sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon, bakit natin isinasagawa ang bautismo? Una po, ang bautismo, pagsunod ito sa utos mismo ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 28, dito sa verse 19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, may iniwanan siyang dalawang ordinansa para sa mga alagad. Una, yung alalahanin siya sa pamamagitan ng banal na hapunan, at ikalawa, itong bautismuhan ang bawat sasampalataya. Kaya isinasagawa natin dito sa ating kalipunan yung bautismo. Bilang pagsunod po yan sa tagubilin ng ating Panginoong Jesus na bautismuhan ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Pagtupad natin ito sa isa sa mga katuruan at utos ni Jesus para sa lahat ng mga believers, para sa lahat ng mga mananampalataya. O ikalawa, bakit isinasagawa natin yung bautismo? Ito po ay pinagpatuloy at iniutos din ng mga apostol. Matapos mangaral ni Apostol Pedro noong araw ng Pentecoste, pinangaral ni Pedro yung tungkol kay Jesus doon sa araw na yon, tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Pagkatapos na mapakinggan ng mga tao yung pangangaral ni Apostol Pedro, tinanong nila si Pedro. Basahin po natin yung Acts chapter 2 sa verse 37. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Men and brethren, what shall we do? Ganito po yung sagot ni Pedro sa verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya noon pa man po, sa kasaysayan ng Kristyanismo, hanggang sa panahon natin ngayon, isinasagawa natin itong bautismo. Ngayon, paano naman natin isinasagawa ang bautismo? Ang pagbabautismo, lubusan yan o buong katawan na paglulubog sa tubig at kaagad na pag-ahon. Ganyan yung kaparaanan ng ating pagbautismo. Sa ating kalipunan, hindi po sapat yung pagwiwisik o kaya pagbubuhos ng tubig sa ulo. Ngayon, bakit po ang katawan na paglulubog? Una, ang salitang Grego ng bautismo galing sa diyan nagmula yung baptize, no? Galing sa baptizo. Ibig sabihin po ay to plunge o kaya to immerse. Sa literal na paggamit ng salitang bautismo ay ilubog sa tubig. So, ganun yung isang dahilan natin bakit buong katawan na paglulubog. Kalawa, sinusundan natin yung kaparaanan ng mga mababasa nating paraan ng pagbautismo na nasa bagong tipan. Halimbawa po, ang Panginoong Hesus nung siya ay bautismuhan. Sa Marcos chapter 1, dito sa verse 9, nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Nagpabautismo si Jesus kay Juan. Verse 10, pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapate. So, umahon si Jesus sa tubig kasi siya po ay inulubog. At yung lugar na pinagbautismuhan ni Juan, yung pinagbabautismuhan ni John the Baptist, dako na maraming tubig. Sa chapter 3, verse 23 ng Juan, nagbabautismo rin si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig. Ang mga tao'y pumunta roon at nabautismuhan. Kailangan ni Juan ng maraming tubig para mailubog yung mga magpapabautismo. So, yun pa yung isang dahilan kung bakit buong katawan yung paglulubog sa ating bautismo. Ang isa pang kadahilanan, mababasa natin sa Romans chapter 6, dito sa verse 4, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay
sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Yung simbolismo ng paglulubog at pag-ahon sa tubig, malinaw na makapagpapakita ng ating pagkalibing, yung paglubog sa tubig, pagkalibing sa ating mga kasalanan, at ang ating muling pagkabuhay, yung pag-ahon mula sa tubig dahil kay Kristo. So, buong paglulubog ng katawan at kaagad na pag-ahon, yung ating pagbautismo, bilang ating tamang pag-unawa sa mensaheng na isipakita ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo. Ano ba yung mensahe na naisipakita ng Diyos sa pamamagitan ng tamang pagbabautismo? Ang mensahe po na ipinapahayag sa bautismo, yung ating naganap na pakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Tulad dito sa Romans chapter 6, verse 4, ganito din po yung sinasabi sa Colossians chapter 2, dito sa verse 12. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So ito po yung mensahe ng bautismo. No? Yung kamatayan ni Kristo naganap sa krus, naranasan natin at naging kaisa nang sumampalataya tayo at nahayag naman sa bautismo. Kaya buong katawan na paglulubog at agad na pag-ahon. At bagamat isinasagawa natin ang bautismo, ang paniniwala natin, hindi po ito ang paraan. Ang bautismo po ay hindi ang paraan para maligtas ang tao. Kundi ang bautismo ay larawan lamang ng kaligtasang tinanggap ng mananampalataya. Kailan ba natatanggap ng tao ang kaligtasan? Sa sulat ni Pablo dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Matatanggap natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Mahalaga po yung bautismo dahil ito ay pagkilala sa otoridad ni Jesus bilang Panginoon natin at bilang pagpapahalaga sa biyayang tinanggap natin. Pero napakagandang larawan man po ang ipinapakita ng bautismo, hindi po makakapagligtas ang bautismo. Dahil ang bautismo ay larawan ng kaligtasang mayroon na tayo. Hindi po bautismo ang paraan para maligtas, kundi pananampalataya. So, kanino po isinasagawa ang bautismo? Sinasagawa natin ito sa mga nagpapahayag ng pananalig kay Kristo. Kaya hindi po natin ito isinasagawa sa mga sanggol, hindi natin yan isinasagawa sa mga batang wala pang muwang o wala pang malawak na pagkaunawa sa Ebanghelyo at sa salita ng Diyos. Sinasagawa natin ang bautismo sa mga inaralan, sa mga nakaunawa, sa mga tumanggap, at sa mga nanampalataya. Ganito ang pangyayari bago po magpabautismo, yung bantay sa bilangguan ni na Pablo at Silas. Sa Acts chapter 16, dito sa verse 30, nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? What must I do to be saved? Ang sagot po, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Paano nagkaroon ng pananampalataya itong bantay at ang kanyang sambahayan? Sa verse 32, ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. So, inaralan silang lahat. Ang iniaral sa kanila, salita ng Panginoon. Sa kanilang narinig at pagtanggap, ano yung kasunod? Verse 33, sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. So malinaw po, no, ang bautismo ay sinasagawa para lamang sa mga inaralan ng salita ng Panginoon at nagpapahayag ng kanilang pananalig kay Kristo. At ang bautismo po ang magiging magandang paalala sa atin na hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala, na hindi na tayo dapat magpatuloy sa pamumuhay sa pagkakasala. Hindi man ito yung paraan para tayo mapawalang sala ng Diyos.
Yung bautismo naman po ay instrumento ng Diyos para patuloy tayong mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at hindi na ayon sa kapangyarihan ng kasalanan. Yung mga talatang ating binasa, yung atin pong batayan na tayo ay nananampalataya na ang bautismo ay para sa mga mananampalataya at isinasagawa sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig ang bautismo. Kung may pagkakataon po at may kakayahan tayong magbautismo, isagawa natin ito bilang mga tumanggap ng aral at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung ating tenets of faith. Muling kapanganakan at bautismo. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nananampalataya sa muling pagsilang o born again na nagbibigay ng bagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalatayang ito, yung susi sa ating kaligtasan at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos. At kasama nito, pinaniniwalaan natin na ang bautismo ay isang mahalagang hakbang para sa mga mananampalataya bilang simbolo ng ating pagsunod at paghahayag ng ating paniniwala at pagkakaroon ng panibagong buhay na nakay Kristo. Ang bautismo ay sinasagawa sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig na nagpapakita ng paglilibing sa dating buhay, masamang buhay, at muling pagsilang, pagkakaroon ng bagong buhay sa pananampalataya. Sa ating paniniwala, sa pagtanggap natin sa katotohanan ng muling pagsilang at ang bautismo, ito pa yung mga hakbang ng pagpapakumbaba, pagsunod at pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pangunahing paniniwalang ito, yung muling kapanganakan at bautismo, binubuksan natin yung ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos at binibigyan ng bagong direksyon yung ating buhay bilang mga followers, bilang mga tagasunod ni Hesus. Nawa po, patuloy nating panghawakan at patuloy nating isabuhay ang pananampalatayang ito at magbunga ito ng katapatan sa ating paglilingkod sa Diyos. Hanggang dito po yung ating pag-aaral. Patuloy po tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Nawa makatulong ito na mapatatag at papaunlad yung ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig. Muli po tayong manalangin.